Si Renan Tegamara po, ang aking tatay ay isang lider manggagawa noon pang dekada 70. Siya po ay isa dun sa libo-libong mga manggagawa na nagtatag ng Kilusang Mayo 1. Siya po ay, mula noon, siya po ay naging isang aktibong organisador sa hanay ng kanyang kapwa manggagawa at maralitang lungsod. Pero nito pong nakaraang taon, noong April 3, siya po ay dinakip ng mga hindi nagpakilalang kalalakihan. Wala man lang uniforme o ipinakitang anumang dokumento kung bakit siya dinakip ng mga ito. Noon pong siya'y dalhin sa Camp Crame at ikulong, doon lamang po niya nalaman na siya ay akusado sa isang kaso ng pagkidnap at pagpatay at di umano'y miyembro ng New People's Army. Pero hindi po siya isang kriminal. Ang nanay ko naman po, si Amelita Brabante, ay isa ring leader manggagawa noon pang panahon ng dekada 70. Siya po ay mula noon at hanggang sa kasalukuyan, siya ang Deputy Secretary General ng Kilusang Mayo 1 sa National Capital Region. Sa mga nakakilala nga po sa nanay ko, siya ay 58 years old at may kalakihan ng katawan. Pero siya ay akusado doon sa kaso ng pagpatay sa 5 sundalo at pagnanakaw ng mga armas daw ng mga sundalo kasama ni Randy Vegas at Raul Campuzano doon daw sa Labo, Camarines Norte. At kamakailan lang na pag-alaman namin ng dakpin si Rene Aviva at Virgilio Corpus na siya ay kasama rin at akusado sa pagpatay sa may 11 sundalo at miyembro daw ng New People's Army. Nakakatawa na nga lang pong isipin paano pinagbibintangan ng gobyernong ito ang nanay ko na siya ay isang rebelde at armado, ay hindi na nga po siya makalakad ng mag-isa dahil sa kanyang katandaan at kalakihan ng katawan. At lalo't higit sa lahat, hindi po siya isang kriminal. Siya po isang lider manggagawa at lider maralita. Yun pong mga katulad nila na walang ibang hinangad kung hindi magkaroon ng magandang bukas kaming mga anak nila at ipaglaban ang karapatan ng mamayan ay itinuturing na kriminal ng rehimeng ito. Pero sino po ba ang tunay na kriminal? Hindi po ba't napakaraming mga napatunayan ng kriminal gaya ni Palparan na pumatay ng daan-daang mga magsasaka sa mga probinsya kung saan siya nadistino? Gaya ng mga pumatay ng mga media medal sa Ampatuan Massacre, pero hanggang ngayon hindi nila makasuhan at may pakulong. At hindi po ba ang pinakamalaking kriminal sa bansa natin ay ang mismong rehimen na ito na araw-araw nagpapalayas ng kanyang mamayan sa kanilang mga komunidad, nagtatanggal sa kanyang mga manggagawa sa kanilang mga trabaho, nagkakait sa kanyang kabataan ng edukasyon at isang magandang kinabukasan. Hindi na po yan nakapagtataka, hindi na rin namin ikinagulat ang sunod-sunod na ganitong mga gawa-gawang kaso. Dahil daan-daan naman na po ang mga bilanggong politikal na pilit itinatanggi ng Pangulong ito dito sa ating bansa. Daan-daan na ang pinatay at patuloy na nawawala at hinahanap ng kanilang mga kaanak. Hindi na rin po nakapagtataka kung ganito ang epekto ng Oplan Bayanihan na ito ni Pangulong Aquino dahil wala naman po yung pinag-iba doon sa Oplan Pantaylaya 1 and 2 ni Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay wala rin naman pinag-iba sa mga nagdaang berdugong rehimen. Pero po, kahit ano pang Oplan yan ang kanilang ipatupad, kahit anong dahas pa ang itapat nila sa mamayan, kung ang
yan. Kahit anong das ang kanilang itapat sa mamayan, hindi nila mapapanaig